The Spirit of truth will testify to me, says the Lord, and you also will testify. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify to me. And you will also testify, because you have been with me from the beginning. I have told you this so that you may not fall away. They will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. They will do this because they have not known either the Father or me. I have told you this so that when their hour comes, you may remember that I told you." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. Good evening, Father. And greetings and blessings as well for all those who are with us through our live streaming sa mga social media platforms po ng Chapel of the Eucharistic Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. And so we continue to reflect on the resurrection of our Lord. We are still in the Easter season, 6th week of Easter, and starting from last week, if I'm not mistaken, until now, until this week, para bagang namamaalam ang ating Panginoon, no, naghahabilin. And He's preparing His disciples for the persecutions to come. At sa kanyang paghahabilin, pinapaalala niya na aalis man siya, no? Aalis man siya, pero sabi nga kahapon, I will not leave you orphans. Kaya patuloy na ipinapaalala niya na ipapadala niya ang Espiritu Santo. In our time today, as we continue to reflect, parang tayo rin hinahabilinan ng ating Panginoon. No, ngayon na ang simbahan ay isa at nakatayo pa rin, no, kapiling ninyo ang Espiritu Santo. And so for our reflection, I would like to know who among you here have their own social media accounts. Facebook, Instagram, Twitter, at kung ano-ano pa. Viber, pwede na rin, di ba? Kasi you can send multimedia messages, di ba? Halos lahat tayo, di ba? Kasi, aminin natin sa hindi, these technological advancements, lalo itong mga applications na ito, ay talaga namang nakakatulong sa atin. No? And dahil sa itong mga applications na ito, natuto tayong gumamit ng computer o ng mga gadgets dahil gusto natin sa iisang dahilan lang, we want to be connected. Tama? No? We want to be connected to our loved ones, to our friends, to our families. Gusto natin na sa kabila ng physical na distansya, ay konektado pa rin tayo sa mga taong mahalaga sa buhay natin. Sabi nga, nagagawang maliit ang mundo sa pamamagitan ng pag-unlad ng teknolohiya kagaya ng Facebook at ng kung ano-ano pang mga applications. Nakikita natin ang mga dati nating kaibigan, kaklase at mga kamag-anak na pinaglayo ng distansya. Sa mga young ones, nakakatuwa kasi even my father, yung tatay ko, dun sila kita-kita sa social media and then they had their reunion. Di ba nakakatuwa? Na pagko-connect-connecta tayo. And mind you, maganda tong trivia na ito. Ang radyo daw, radio, kinailangan ng 38 years para maabot ang 50 million people. 38 long years. Pero ang television or TV, kinailangan ng 13 years para ma-reach ang ganito ring karaming tao. Pero alam nyo ba, ang Facebook, according to data, it took it 3 years para gamitin ng halos lahat ng tao sa buong mundo.
Less than 3 years. Sabi nga, ginawa niyang virtual na magkakapit-bahay ang lahat ng tao sa mundo. Amazing, hindi ba? And so, my dear brothers and sisters, we are talking about this because of the innate character and ability of a human person to be connected to one another. No? Ito yung katotohanan. Ang pakikipag-ugnayan ay isa sa mga pinakadakilang biyaya ng Diyos sa tao. Kaya naman in our gospel for today, ipinakita at ipinaranas din ito ni Jesus, bagamat siya ay aalis. He still wants to be connected to us. Nais niya pa rin na makipag-ugnayan sa atin. Kaya naman, pag-akyat niya sa langit, Sunday, if I'm not mistaken, is Ascension Sunday, papadala naman niya yung Espiritu Santo sa Pentecost. Ang magpapaalala sa atin ng ating pakikipag-ugnayan kay Jesus, ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil nga likas din sa atin ang maging connected sa Diyos na ating Ama. Remember, the vine and the branches. No? The Lord is the vine and we are the branches. Kailangan nating konektado sa Kanya at hindi natin mayaalis yun. So this is the invitation for each one. If you have Facebook and other applications na ginagamit sa social media, sana meron din daw tayong Facebook. Facebook. Kung saan nananatili tayong konektado sa Diyos. Kung madalas mong dinadalaw ang iyong social media account, sana dalas-dalasan din natin yung ating pakikipag-connect sa ating Panginoon through our prayer, through the sacraments, through listening to the Word of God, and of course, yung ating, yung result ng ating pananampalataya, yung acts of charity, o yung paggawa ng mabuti. Ito yung mga bagay na magpapakonnect sa atin sa Diyos. And so, my dear brothers and sisters, kung yung mga social media accounts mo, everyday, nagagalaw mo o nabibisita mo, hopefully, yung atin din pananampalataya, yung ating Facebook, wag nating hayaang humina yung ating connection. Wag nating hayaang ma-disconnect tayo sa Diyos.